Tuwing sasapit ang Nobyembre, naghahanda na ang bawat pamilya sa araw-araw na pag-alaala sa mga yumao. Ito ay ang Undas o All Souls Day at ang All Saints Day o Todos los Santos. Bago pa man dumating ang Undas, abala na ang mga pamilya sa paglilinis ng puntod. May mga nagpipintura ng kanilang mga yumao at mahal sa buhay. At ilan sa mga tradisyon na nakagisnan na ng mga Pilipino ay ang mga sumusunod. Isa na dito ang pag-aalay ng dasal sa kanya-kanyang mga bahay. Sa ngayon ay uso na din ang online prayers para sa mga kamag-anakan na malalayo o nasa ibang bansa. Isa rin sa mga tradisyong ito na mukhang nakakaligtaan na ng mga kabataan ay ang pangangaluluwa. Mga batang naglilibot sa bawat tahanan sa kanilang baryo o subdibisyon, kumakanta ng awitin ng pangangaluluwa kapalit ng konting barya. Sa modernong panahon ngayon ay unti-unti nang nag-iiba. Mayroon ng mga ginaganap na Halloween party sa school, sa mga opisina at sa kanya-kanyang barangay. Nagkakaroon ng mga parlor games at ng Best in Costume Awards. Ang mga kids naman ngayon, imbis na nangangaluluwa, ay napalitan na ng pagsusuot ng mga Halloween costumes. Nag-iikot pa din sa mga kapitbahay upang isagawa ang popular na trick or treats. Kalimitan ay kumakatok sa pintuan ang mga kabataang nakasuot ng magagara at impresibong costumes. May dalang mga bag o container. Lagayan ito ng mga candy o pagkain na pinamimigay sa kanila habang nagbabahay-bahay. Bago ang gabi ng Undas, abala na rin ang mga tao sa pamimili ng bulaklak at ang mga kandila na dadalhin nila sa pagdalaw sa mga puntod ng kanilang mga yumao. Sa sementeryo, bago magtakip silim, ay masaya ang pamilya. Mga magkakamag-anak na ngayon lang uli nakita-kita. Marami ang nagbabaon ng mga pagkain at nagsasalo-salo sa tabi ng puntod. Mayroon ding misa na isinasagawa sa loob ng sementeryo. Kalaunan, paglalim ng gabi, ay nag-uumpisa na ang kwentuhan. May mga kwento na binabahagi ang matatanda habang nakapaligid ang mga kabataan. Inaabangan nila ito. At ang kasiyahan ay biglang napapalitan ng katahimikan at ng kahiwagaan. Sa probinsya, ang kwento ay natutuon sa mga alamat, urban legends at mga nilalang na mahiwaga. Sa lilim ng matandang punso, nakatira ang mga duwende. Maliliit na nilalang at nakabihis parang hari. Makikita mo daw silang nakasuot ng kapa, korona, na ginto at sapatos na kumikislap. Mga hari at prinsipe ng kanilang maliliit na palasyo sa ilalim ng lupa. Kapag dadaan ka sa gubat at may nakita kang punso, huwag na huwag mong tatapakan o guguluhin. Bago tumuloy, marapat lamang na magbigay galang at magsabi ng tabi-tabi po. Dahil kung hindi, sa kinabukasan, bigla na lang magigising kang may lagnat o kaya may sakit sa kalamnan. Sila ang mga tagapagtanggol ng kanilang tahanan at ang hindi marunong kumalang, tiyak na parurusahan. Sa gitna din ng luntiang gubat, makikita ang isang nilalang na puno ng kagandahan. Isang magandang babae, maputi ang kutis, mahaba ang itim na buhok, at nakikipaglaro sa mga hayop ng kagubatan. Minsan, makikita silang naliligo sa sapa, at kapag tinamaan ng sinag ng araw o ng buwan, biglang nagliliwanag ang kanyang katawan. May mga manlalakbay na minsan nawawala sa gubat at may nakakausap na isang babae.
Hindi nila alam, diwata na pala iyon. Sila ang tagapangalaga ng mga hayop, puno at kalikasan. Ngunit mag-ingat kung ikaw ay may masamang hangarin o sinisira ang kalikasan, maaari kang iligaw ng mga diwata hanggang sa hindi ka na muling makabalik. Pagsapit ng gabi, sa pinakamadilim na bahagi ng gubat, minsan ay may nagliliyab na bola ng apoy. Tinatawag itong San Telmo o sa ilan, Saint Elmo's Fire. Kalimitang nakikita ito na nagmumula sa batis ng gubat. Sinasabing ito'y kaluluwa ng mga taong nalunod sa ilog na hindi matahimik at nagbabalak anyo ng apoy na lumulutang sa gabi. May mga ngaso na nakakakita rito at kasabay daw nito isang kabaong na lumulutang din ang kasama. Walang sino mang may tapang na lumapit dahil kapag nakita mo ito, ang tanging magagawa mo lang, takbo! May mga kwento ng taong biglang nagiging hayop at kadalasan ay isang malaking aso. Nanlilisik ang mga mata at handa kang sunggaban sa isang iglap. Ito ang tawag ay aswang. May kwento ng wild lady na susulpot sa kadiliman ng gabi at makakasalubong mo sa iyong daraanan. May lumilipad sa kabilugan ng buwan. Isang babaeng kalahati ang katawan, may pakpak at mahabang dila at palipat-lipat sa kabayan. Nag-aabang ng mabibiktimang mga buntis. Ito ang manananggal. At habang mag-isang naglalakad sa gabi pauwi, huwag lilingon sa mga puno dahil may nakamatsyag sa'yo. Nagkukubli sa mga puno, mabalahibo, masangsang ang amoy at may malaking tapako. Isang kapre. Tago na! At habang itiingal ka pa, huminto saglit sa pagod. Akala mo nakaligtas ka na. Sa kaliwa, sa may lumang bahay, may nakatayong isang nilalang. Hugis tao. Pero teka, bakit ganun? Iba ang ulo niya. Ulo lang kabayo. Tikbalang! Sa kakatakbo, napadpad ka sa dalampasigan. Malapit lang kasi kayo sa baybayin. Malamig ang simoy ng hangin. May kaya-ayang tinig kang narinig. Umaawit. May anino sa banda roon. May nakaupong magandang babae sa batuhan. Sino siya? Sandali. Ang paa ay isang isda. Isang sirena. Pero huwag kang matakot. Dahil pag ginulat mo sila, dali-dali ka nang pumasok sa bahay niyo. Naghihingalo pa. Pero bakit sa loob ng bahay parang may maliit na anino? Pero pag tungo mo sa bintana, may nagkakagulo. Maliliit na tinig. Mga nanlilisik na mata ng maliliit na nilalang sa ibabaw ng puso. Saan mo na ang mga bintana? Dali, baka makita ka. Tiyarak! Kaya sa tuwing sisindihan mo ang kagagila sa puntod o mag-aalay ng dasal sa dilim ng gabi, alalahanin hindi ito siniting ritual lamang. Ito ay tulay ng pag-ibig mula sa mundong ito patungo sa kabilang buhay. Isang paalala, pagkatapos na ang pagdalaw sa puntod habang naglalakad pa uwi, kung sakaling maramdaman mo may malamig na hangin dumaan o may kanalilang pusang namatay, manahimik ka na lang, huwag lilingon sa iyong likuran. Baka may biglang tumapik sa'yo.